they operated here bago pa lang. No? Siguro mga around 3 months pa lang, more or less. And yung lugar, very discreet. It's a compound. Parang dating ginagamit as parang agricultural bodega. Then ito ngayon pinalitan ng POGO operations. Magsasagawa lang sana ng rescue operations ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa isang Malaysian national na sa pilitang pinagtatrabaho sa isang warehouse sa Davao del Norte. Ayon kay NBI 11 Director Attorney Arcelito Albao, nasorpresa sila dahil ang warehouse na kanilang sinalakay sa Barangay Manay, Panabos City kaninang alas 2 ng madaling araw ay isa palang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO Hub. Hindi na nila inabutan ng kanila sanang i-rescue dahil naisama ito sa mga tumakas na Chinese nationals, kabilang na ang umano'y manager ng POGO. Itong si Roby Lim, parang she was forced to work. So she really wanted to escape, but she managed to send messages to the authorities. So yan ang ginawang naming dahilan kung bakit we have to rescue her. When we got to the area, na-late lang kami ng siguro 20 minutes. Nakaalis na there are 2 vehicles, one Black Fortuner and one Black Montero Sport na biglang umalis doon sa area. And we believe na yung on board on that vehicles are the very managers or they have direct supervision of these POGO workers. Bagamat nakatakas ang mga ito, 59 na individual naman ang naaresto, kabilang na ang 55 Chinese nationals, 3 Malaysian at 1 Pinay. Karamihan umano sa kanila ay mula Metro Manila at pumunta sa Davao matapos isara ang mga POGO Hub doon. Nakuha din sa operasyon ng ilang mga gamit sa POGO Hub operation tulad ng cellphones, armas, posas, baseball bat, passports at computers. Isinailalim na sa profiling ang mga nahuling POGO Hub workers. Ngayon, ipaprocess din namin. We'll have to coordinate with the immigration for verification and itong mga mga pangalan. No? Kung may mga pending case sila dito sa Pilipinas. And we are pretty sure yung operations nila, itong POGO operations is not licensed. Kasi nga, no less than the president nang nagbawal nito. And aside from that, wala silang permit to work here from the DOLE. Mag-a-apply naman ng cyber warrant ang mga otoridad para suriin ang mga nasamsam na mobile phone at computer. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.